Subalit mayroong mag-asawa nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanilang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang ipagbili na hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ngunit, narinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinaghalian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halaga pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Opo, iyan lamang, sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayaan, kadarating pa lang ng mga nagbibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang susunod nila. Nooy di nabuwal si Sapira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, bakit nakita nilang patay na siya at kaya'y inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Pagpalain po tayo lahat. Praise the Lord. Ipapatuloy po tayo again sa tema nating The Big One. Yes, ang Big One ay hindi ang mundong ito na malaki. The Big One is lahat ang kahirapan na nararanasan natin sa buhay nito. The Big One is not the global boiling na sinasabi ng WHO. The Big One ay hindi ang tinutukoy ng P-box kung saan ay maaaring maranasan natin ng mga oras daw, kundi the Big One ay ang kasalanan. Last midweek, worship service, how many of you have watched it? Yun ay tasang yung kamay. I shared it sa ating GC. At ang text natin that time ay mula po sa Lucas Kabanatang 7. Let me just read. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Na yes, ang mga salitang ito ay sinabi ng Panginoon sa mga alagad. So, hindi lang ito warning sa mga unbeliever, kundi maging sa mga mananampalataya. As you observe, again, if you babasahin ninyo, ang kausap na dito ay ang kanyang mga alagad, ang mga apostol. Paalala na tayo, bilang mga mananampalataya ay maging maingat o mag-ingat
na hindi tayo mahulog sa pagkakasala dahil nandito sa mundo ito ang sanhi ng pagkakasala. At mag-ingat na hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Marahil tanong natin, Pastor, ano ngayon pagkakaiba natin sa mga di mananampalataya? Kung tayong mga mananampalataya ay maaaring mahulog sa pagkakasala at ang mga di mananampalataya ay nagkakasala, ano pa pagkakaiba natin sa mga di mananampalataya? At nagbigay po ako ng 3 sagot sa ilang maraming sagot. Yan yung pong ibahagi ko po. Kung di ba po nyo napapanood. 1, ang kung pagkakaiba natin, tayo mga mananampalataya na nagkakasala pa rin sa mga di mananampalataya. 1, kapag si believer ay nagkakasala, kinikilala niya na sa Diyos siya nagkakasala. Hindi lang sa tao, hindi lang sa sino man, kundi kinikilala niya na sa Diyos siya nagkasala. Remember si David, nung siya kinagpunta kay Prophet Nathan, hindi niya sinabing, nagkasala ako sa kay Urias, nagkasala ako kay Bathsheba. Kundi ang sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. I have sinned against the Lord. Mababasa yun sa 2 Samuel chapter 12. And yes, dahil si believer, every time na siya nagkakasala, he recognizes na sa Lord siya nagkakasala. So nakakaranas din siya ng pagtangis sa kanyang kalooban that draws him or her to repentance and to come to God. To come to God in repentance. At yun ang ginawa ni David. He acknowledges his sin, na he sinned against the Lord. At siya nga ay nagsisi. Tawag ni Pablo dito, godly sorrow. Sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Ang tunay ng mga mananampalataya lamang na nagkakasala ang nakakaranas itong kalungkutan na ito. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. May mga tao, pag wala silang relasyon sa Diyos, pag nahuli sila ng pulis, talagang wagas ang kanilang pagsisisi. Mangiyak-ngiyak pa. Pero mga tunay na mananampalataya, wagas ang kanilang pagsisisi sa Diyos. Paglapit sa Diyos, lumalapit sa Diyos, as they recognizes ng kanilang pagkakasala ay sa Diyos. Ano pagkakaiba po ng mananampalataya na nagkakasala sa hindi mananampalataya? Of course, ang mga mananampalataya kapag nagkasala, hindi sila parurusahan ng Panginoon sa impyerno. Kanya siya, amen? Ayaw ni maniwala. Amen? Romans chapter 8, verse 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na. Ngayon, sasabihin natin, gano'n naman pala, Pastor, kaya po sinasabihan tayo na ng mga hindi mananampalataya o ng mga hindi naniniwala na merong assurance, may perseverance of the saints, meaning may katiyakan ng kaligtasan ng buhay ng mga mananampalataya. Pwede pala tayong magkasala, at magkasala na lang. Anyway, hindi naman na tayo parurusahan ng Diyos sa impyerno. Well, ang isang totoong mananampalataya, hindi po ganun mag-isip. Kayo siya, amen? Hindi po gagawin lisensya ang biyaya ng Diyos para siya ay mamuhay sa pagkakasala. But yes, ang tunay na mananampalataya nagkakasala, pero hindi na po siya parurusahan sa impyerno. 1 Corinthians chapter 11, lagi po natin ito binabasa tuwing Lord's Supper. And hayaan yung basahin ko lang po ulit. At kung may pagkakataon sa inyong pag-uwi, pag nilay-nilayan niyo po ito. At here we can see kung paano pinarurusahan ng Diyos ang mga mananampalataya niya na nagkakasala. 1 Corinthians chapter 11, verses 29 to 32. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo. At ano pa sabi? At may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Yung pagpaparusa sa atin ng Diyos ay disiplina.
Ang mga inaring anak ng Diyos, dinidisiplina niya kapag nagkakasala. Amen? Pero ang mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Yesus, hindi tumanggap ng karapatang maging anak ng Diyos, sa kanilang kasalanan, sila'y parurusahan ng Diyos, hindi as discipline, kundi condemnation. Yes, pinaparusahan ng Panginoon ang mga tunay na mananampalataya na nagkakasala. At here, makita natin sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 11, sabi nga, ang ilan ay may hina, nagsakitin, at ang ilan ngay namatay. At makikita natin isang halimbawa, ay ang ating kung binasa mula sa Acts chapter 5. Isang patunay, isa sa maraming patunay, na yes, Lord ay nagpaparusa sa kanyang mga anak. Even through death. Kamatayan. Maraming tanong natin, Pastor, gaano po karami? Well, hindi ko po alam kung gaano karami. But yes, marami. As we just read sa 1 Corinthians chapter 11, na may ilan sa inyo ngay namatay na. At opo, hindi ito nangyayari lagi. Hindi ito nangyayari lahat sa Kristiyano. I mean, nangyayari yung pag nagkasala yung namamatay, kapag unrepentant. Dahil kung magkagayon, baka wala ng laman ng mga simbahan. Kung every believer na nagkakasala, buwag, no? O kaya wala nang magsisimba, ko dyan, no? Kaya yung pong pamagatan ko pang mensahe nito, beware of sinning saints. Mag-ingat sa pagkakasala, pagsasabi sa katabi, santo. No, ikaw yun. No? Ang mga mananampalataya yung mga santo. Ano siya, amen? Ayaw yung maniwala. Okay? Well, yes, maybe for the first time you read this o narinig ninyo, marami kayong naiisip ng mga tanong. Wala, bakit ganun? Ba't ganyan? Ang lupit naman. Ba't naman ganun nangyari sa mag-asawa ito? Bigla na lang nabuwag si Ananias, and then after 3 hours, bigla na rin nabuwag itong kanyang asawang si Sapphira. Para namang maglupit. And this happened, sa church. This happened sa church. Kaya naman sabi ng verse 5, pinagharian sila ng matinding takot. Then sa verse 11, nakadama ng matinding takot. I'm reading Acts chapter 5. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita dito. Ngayon, kung ako nandun, isa na ako talaga sa mababalutan ng takot. Imagine that, na nangyari ito sa loob ng iglesia. I mean, sa loob ng iglesia, hindi loob ng church, kundi sa loob ng nagsasama-samang mga mananampalataya. Now, let me go po sa 3 puntos na isang bahagi. Una, the pair, o ang couple, the married couple. Kilalanin natin, tingnan natin ang mga ito. Okay, next slide. Ito pa rin siya dito, pero dito buo naman. Ayan. Okay, the pair, the married couple. Pinangalanan po ni Lucas ang mag-asawa, at sila ay si Ananias at si Sapphira o si Sapphira. So verse 1, subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian, Ananias ang pangalan ng lalaki, at Sapphira naman ang babae. Marami naiisip nyo, kaya pala tinabi nila yung pera kasi pangalan pa lang, Sapphira. Hindi sa Lord. Yes, wala tayong mababasa, ibang talata na binanggit ang couple na ito. Kundi dito lamang po sa Acts chapter 5. Yes, si Ananias ay may katukayo, the high priest, and then the one na tinawag ni Lord, na para puntahan si Paul. In that time, si Paul ay bulag. Si Sapphira ay wala siyang katukayo. Her name was just mentioned dito po sa Acts chapter 5 sa ating text. At marami you will think na siguro hindi sila ligtas. Hindi sila tunay na mga mananampalataya. Dahil very instant ang kanilang kamatayan. Wala silang chance, hindi sila nabigyan ng pagkakataon to repent, to ask forgiveness. And so we may think na sila ay hindi tunay na mananampalataya.
Well, if you ask me kung sila ay tunay na mananampalataya, I believe they were. Ako naniniwala na sila. But again, no, you may believe this or not, it's okay. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mong tunay kang mananampalataya. Yes, hati ang view ng mga, no, even is a reform circle, hati ang kanilang pananaw kung itong couple na ito ay tunay na mananampalataya o hindi mananampalataya. Again, on my side, no, I do believe na sila ay mga mananampalataya. Hindi nabanggit at we don't know at I assume, no, meron silang mga anak o if not, at least, of course, no, kamag-anak. So imagine yung feeling ng kamag-anak, no? Na makita nila ito o marinig nila ito na ang kanilang pamilya, ang mag-asawang Ananias at Sapphira, nangyari ang bagay na ito. And imagine, no, yung kamag-anak ni Ananias at Sapphira, nababasa nila ito, no, sa sulat ni Lucas. As we know, si Lucas sumulat ng Book of Acts. Sa ating panahon, maraming mababait puno. Kaya nang magagalit, sasabihin nila dapat binanggit pa ang pangalan ng dalawang mag-asawa dahil hindi naman maganda ang nangyari. And it may appears na para bagang kinukumpara ni Luke ang mag-asawa kay Barnabas. Atras tayo ng kaunti, the last 2 verses ng chapter 4 o the previous chapter. Acts chapter 4, huling 2 talata. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus o Cyprus sa Ingles na tinawag ng mga apostol na Bernabe o si Barnabas, na ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbinhan. Pagdating sa mag-asawa, Ananias at Sapphira sa verse 1 ng chapter 5, subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. So, makita natin, si Luke may ginagawang comparison dito. Si Bernabe o si Barnabas, no, binenta niya rin yung kanyang ari-arian, nagbigay niya sa mga apostol ang pinagbilihan. Pero, subalit, itong mag-asawa, nagbenta rin ang kanilang ari-arian, pero ang kanilang ginawa. Well, for sure, hindi po ito demolition job, no, against doon sa pamilya ni Ananias at ni Sapphira, no, may sinulat ito ni Luke. This is not also, no, para itaas si Barnabas at hilahin ang mag-asawa pababa. Kundi, remember, hindi ito sinulat lamang ng mga, hindi sinulat, no, ni Luke, ang Book of Acts, no, by his own, kundi siya ay kinasihan ng Holy Spirit. Can you say amen? Kaya makikita natin, no, yung truthfulness ng Biblia. No, hindi niya kinover up, no, yung mga pangit na kwento, no, kundi pati ang magaganda at pangit na kwento ay inilagay, ipinasulat niya sa kanyang mga kinasangkapan na isulat. Imagine, no, ito ay fresh na church. No? Probably wala pang 2 months itong church na ito. And then, ito na nangyari. May ganito ng kaganapan. Sa mata ng mga di mananampalataya, mababasa ito. Tingnan nyo, yan ba yung mga believer ni Jesus Christ? Oh? No, pinapatay niya. No? Very instant pa, mag-asawa pa. Here, nagmaita natin po yung truthfulness po ng Biblia. Remember si David, sinabi ng Lord, he is a man after my own heart. Pero sinabi din ang pagkakasala ni David, ang pagpatay at pangangalo niya. Maging ang ating Panginoong Jesus, sinabi kung paano siya nanangis, paano siya nagalit. No? And remember, meron pa siyang tinawag na isang Gentile, yung nanay, no, na Cananea. In a way, say, calling her as dog, as aso. So here, may natin ang banal na kasulatan po, no, ay talagang katotohanan. Going back sa mag-asawang ito, Ananias and Sapphira, they own the lot, mayaman sila marahil, at ibinigay sa mga apostol. Let's look at Acts chapter 4 and try to imagine, no,
I-try nyo ilarawan yung church dito. Nakita natin talagang grabe yung commitment, yung devotion ng mga mananampalataya sa aral ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Look at Acts chapter 4. Verse 32 to 35, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring inuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Imagine that. Taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masasaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila. Sapagkat ipinagbibilihan nila ang kanilang ari-arian at kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkatiwala nila sa mga apostol. Ipinamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Imagine, walang kinakapos, walang mahirap, no? Walang labis, no? Lahat ay natutugunan. Well, wala ko pong ganitong utos, no? Na sinasabing, ibenta mo, ari-arian mo, at yung mapagbentahan mo dahil mayaman ka, ibigay mo sa amin, no? Yung utos ng mga apostol. Wala pong ganun, kundi kusa nila itong ginawa. Kusa nilang ginawa. Just like this couple, kusa rin nilang pinagbenta ang lupa at ibinigay sa mga apostol. Wala pong utos, no? What I'm trying to say is, no, wala pong utos ang mga apostol na, hey, yung mga mayayaman, lahat ng sobra ninyo, ibenta ninyo at ibigay nyo dito sa gawain ng Panginoon. Wala. Kundi ito po'y kusa nilang ginawa. Again, verse 4, ang unang bahagi. Kausap po nito ni Peter si Ananias, bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? So, hindi pa sinabi ni Peter, di ba utos ko sa iyo, no, dahil mayaman ka naman, yung lupa mo, ibenta mo at ibigay mo sa amin yan, hindi yan iyo. Hindi. Iyo yan, iyo yung lupa, iyo yung pinagbilhan. Kaya lang, anong ginawa nitong mag-asawa na iba sa ginawa po ni Barnabas? Pangalawang puntos, let's look at the pretension. The pretension. O yung pagsisinungaling ng mag-asawa. Verse 2 hanggang 4, hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan ng sinangayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? So wala pong inaari ang mga apostol dito, no? Wala po silang utos na ibigay niyo yan sa amin. Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. What was Peter saying? No, sinasabi mo, pinapakita mo sa madlang people na ibibigay mo ito. Lahat. And now, nung nabenta na, hindi nyo binigay lahat. How did Peter know what nalaman niya? Of course, no? Through the Holy Spirit. Balikan natin muna yung verse 3. Yung unang bahagi, kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? I do believe, I strongly believe, hindi na po-possess ni Satan, ng evil spirit, ang tunay na mga mananampalataya. Ano siya amen? But pwede tayong mahulog sa tukso. Pwede tayong ma-influensyahan ni Satan, ng evil spirit, na magkasala. Ang siyang nangyari sa dalawa, sa mag-asawa. Nariyan si Satan 24/7 para tayo itulak sa pagkakasala. Tuksuin sa pagkakasala. Anong sandata natin? Panalangin, salita ng Diyos. And yes, fellowship. Sama-sama ng mga mananampalataya.
Pangalawa, na makita natin po dito sa verse 3, tingnan lang muna natin sandali itong verse 3, yung pangalawang bahagi. At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. See, the Holy Spirit, hindi po siya power, kundi siya po ay person. Persona. The third person of the Holy Spirit. Kung siya'y kapangyarihan lamang, kung siya'y powerful lamang, no? Paano natin ma-open ang power? Paano tayo magsisinungaling sa power? But the Holy Spirit, the person, the third person of the Holy Trinity. Can you say Amen? Again, verse 9, kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayo, no? Si Sapphira kausap niya, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? So again, the Holy Spirit is not really a power, He is a person. And yes, He is all-knowing, omniscient. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. Saglit lang natin tignan po ang banal na Espiritu, then babalik tayo po na sa kanila pong pretension, sa kanila pong kasalanan ng pagsisinungaling, pagpupunwari. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, capital letter. Sinaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu, small letter E. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. The Holy Spirit is omniscient. He is all-knowing. Now, going back po sa pretension, verse 7 to 9, letter A. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay. Excuse me, sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Opo, iyan lamang ang sagot ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, again, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Remember ang Panginoong Jesus, sinukso siya ni Satan. Magpatihulog ka dyan. Sinasabi naman, nasusulat. Magsusugo siya ng anghel. Ano sabi ni Lord? Nasusulat, huwag mong susubukin ang iyong Diyos, ang Panginoon mong Diyos. At itong ginawa ng mag-asawa. Nag-usap sila, no, nag-keep sila ng amount, certain amount. Inisip nila, hindi naman malalaman ni Lord. But God is all-knowing. So again, very clear, si Ananias at si Peter, si Ananias at si Sapphira, sabi ni Peter sa kanila, hindi kayo sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ipinapakita nila, pinahayag nila na ang pinagbilhan ng lupa ay ibibigay nila sa buo, sa gawain ng Panginoon. Pero hindi yun ang kanilang ginawa. So hindi po kasalanan yung hindi nila buong-buo binigay, yung pinagbilhan. Ang kasalanan ay they pretend. They say, binibigay namin lahat, pero hindi nila binigay. Sabi nga ng verse 2, letter B, isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Because this is announced. Alam nito, nakikita ito ng mga tao, ng mga mananampalataya. We will give this para sa gawain ng Panginoon. Pero nung nabenta na nila, hindi nila binigay ang buong buo. So, ang kanilang kasalanan ay pagkukunwari o pagsisinungaling. Now, let's look at the punishment. The punishment. The punishment na nagdulot ng matinding takot sa iglesia. Verse 5 again to 6. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagarian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay, at siya'y inilibing. Try to imagine nung nandoon ka. Then, nag-uusap ang mag-asaha si Peter at yung si Ananias, biglang nabuhan.
And then, Peter, libing nyo na ito. Maisipin natin, grabe naman, di man lang binigyan ng lamay, di man lang binuroy muna. Well, kultura po ng mga Hudyo, no, within 24 hours, nililibing nila. Okay? So, hindi po ito sobrang, o hindi makataong pamamaraan. No? Again, no, take note of that. Hindi po sila nagkakaroon ng tulad ng akin na may lamay, may saklaan, no, hindi po. Pag namatay, within the day, inililibing po nila. Hindi po ito special case na, dahil namatay bigla ito si Ananias, dahil nagsinungaling sa Holy Spirit, libing na yan, huwag na yan, pag namay naman yan. Hindi po ganon. Kundi kultura po nila ito. And then, verse 9 and 10, kaya sinabi sa kanya ni Pedro, okay, siya naman ang kausap dito, si Sapphira, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga nagbibing sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon di nabuwal si Sapphira sa pana ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, no, nanggaling pa lang sa paglilibing kay Ananias, nakita nilang patay na siya, kaya tinilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Hindi sila pinag-iwalay. So wala po dito hindi makataong ginawa. Well, palagay ko kung inakong umamin ito at si Sapphira, nagsisi, no, hindi nangyari ang nangyari sa kanya. Merong 3 oras, o probably mahigit, no, siyang nagkaroon ng pagkakataong mag-isip, magsisi. Pero palagay ko ang inisip niya, Sapphira, hindi sa Lord. Ang inisip niya, yung perang tinabi nila, inisip niya kung anong gagawin nila sa pera o sa pera na kanilang tinabi. Church, hindi ba tayo nagkakasala din? Can you say amen? Ikaw, ako, nagkakasala din. Pero kapag sinasaisip natin ang salita ng Diyos, dumudulog tayo sa panalangin, dumadalo tayo sa gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nagsasama-sama tayong mga mananampalataya, nalalayo tayo sa pagkakasala. Can you say amen? Kaysa sa pagtayo rin nalalayo sa isa't isa, nalalayo tayo sa salita ng Diyos. Kung hindi natin sinasaisip sa salita ng Diyos, ang tendency natin ay magkasala. Remember si David, pinilit niyang hindi isipin ang salita ng Diyos. Pinilit niyang i-cover up ang kanyang kasalanan gamit ang kanyang kapangyarihan. You know the story, kung paano niya pinauwi si Urias. No, uwi ka muna sa inyo, sipingan mo muna asawa mo, nilasing pa niya, and everything, pero hindi pa rin niya nakubera ng kanyang kasalanan. Nagpadala si Lord ng propeta, Prophet Nathan, at pinahayag ni Prophet Nathan ang pinahayag ng Diyos kay David. That draws David to, I sin against God. Lumayo ka sa Diyos, lumayo ka sa salita niya, no, huwag mo isipin ang salita ng Diyos, huwag kang manalangin, huwag kang sumama sa pagtitipon ng mga mananampalataya na hindi naman perfecto talaga yan. Madali-dali kang mahulog sa pagkakasala. Madali-dali kang mahulog sa pagkakasala. The right place para malayo sa kasalanan, magtagumpay sa panunukso ni Satanas, ay ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang nasa piling ng kapwa niya, mananampalataya. The punishment, both of them instantly die. Salamat, hindi ito nangyayari lagi, all the time. What if it all happen? No? Every time nagkakasala si Christian, boom, 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 boom. Baka magdeklara ang mundo, merong pandemic. Pero hindi virus. The big one. Kasalanan. Na hindi tayo makamove on. Grabe talaga naman, pastor. Namatay na lang ng ganun-ganun lang. Ang lupit naman. Well, wala tayong nakita. Sabi ni Peter, lagot ka, mamamatay ka, o mamatay ka na. Walang ganun. Siguro, I believe si Peter man, marahil ay nagulat din.
sa mga nangyari. Yes, of course, the conviction ng Holy Spirit nandun. As human, marahil nandun din yung kanyang pagkatakot at nandun din ang kanyang pagtaka. Pero again, marahil tayo, grabe pastor, baka sana yung isa na lang. Paano kung may mga anak ito? Nauli ng lubos? Hindi mo nang binagbigyan? Sana si Sapira na lang. Kasi siya naman may pangalang Tira. O, gano'n, no? Well, one, God is perfectly holy. Ang Diyos ay banal. Kaya namumuwi siya sa kasalanan at nagpaparusa sa makasalanan. Well, yes, two, napakabigat ng kasalanan naman sa diyan mag-asawa. Imagine, kitang-kita nila. No, kitang-kita nila kung paano kumilos ang Holy Spirit sa kanilang iglesia. Imagine yung mayayaman, binibenta yung mga ari-arian nila, binibigay sa panal ng mga apostol at ipinamimigay sa mga naghihirap. Imagine no, araw-araw sila nagtitipon. Imagine yung tapang ng mga apostol no, sa kabila ng may death threat sa kanila. Kumbaga hindi may tatanggi na talagang yung kilos ng Holy Spirit, ang kilos ng Diyos ay nasa kanila. Again, sabi nga ng verse 32 ng chapter 4, nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, hindi tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Kitang-kita nila ito, ang mag-asawang ito. Pero sa kabila noon, nagpadala sila sa tukso. For sure, marami tayong tanong sa ating mga isip. Parang grabe naman ang nangyari sa mag-asawa. Walang second chance. Sana naman lang binagbigyan ng pagkakataon isa. Ako man, marami rin akong tanong. Pero look at, ito na ako magtatapos. Anong naging epekto sa church? Nabasa natin twice, nabalot sila ng matinding takot. Matinding takot. At marahil iisipin natin, pastor, nabalot sila ng matinding takot. Palagay ko yung church na yun, hindi na yun nadagdagan. O baka nabawasan pa sila. Wala nang sasali dyan sa kanila. Nabalitaan hindi lang ng mga mananampalataya na naroon, pati mga di mananampalataya, nabalot sila ng takot. Ay may wala nang pupunta dyan sa church na yan. May imagine every Sunday, no, may paparado dyan ambulance, may lalabas pa lang. Ay wala nang magcha-church. Pero ganun nga ba nangyari po sa church nila? Sa church, sa Jerusalem pa lang sila, wala pa pong mga outreaches, wala pa no, sa labas ng Israel, kaya sa Israel pa lang sila, sa Jerusalem pa lang sila nagtitipon as church. Let's read chapter 5, verse 11 to 14. Dito na ako magtatapos. Verses 11 to 14. Marahil isipin natin, marami ang nag-alisan doon, hindi na sila dumami, nag-stagnant na sila, wala nang nadagdag. Pero, tingnan natin, verse 11. Nakadama ng matinding takot, Acts chapter 5, ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito, even ang believer. Verse 12. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot, sumama sa kanila ang mga di mananampalataya. Folks, huwag mo na ba na yung susunod? O yan, pastor, no? Wala na talagang sumama sa kanila. No? Pero hindi po natapos doon. Kahit na pinupuri sila ng mga ito. So yung mga unbeliever, may takot sila, pero no, they praise no, yung gawain no, ng church na ito. Nakita nila yung pagkakaisa, nakita nila yung pagtutulungan, so nandun pa rin ang pagkakaisa, ang pagtutulungan sa kabila po na nangyari. And then, verse 14, samahan niyo po sa pagbasa, ready, read. Samantala, parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Hindi nagstagnant, hindi kumonte, no, hindi nabawasan, kundi parami pang parami, lalaki at babae.
Sino nagdagdag? Si Lord. Si Lord. Si Lord na nagdagdag ng mga naliligtas sa church. Sa church na ito, na balot, naghahari ang matinding takot sa kanilang mga kalooban. Amen. Next slide, the last slide. Beware of sinning saints. Mag-ingat tayo sa pagkakasala. Mga mananampalataya. Ang Diyos na sinasamba natin ay banal. Ang Diyos na sinasamba natin ay banal. Diyos na namumuhi sa kasalanan. And yes, nagtutuwi sa ating kanyang mga anak na nagkakasala. Marami ito madalas nating nakakalimutan ng Diyos na sinasamba natin ay banal. Ng Diyos na sinasamba natin ay banal. Sikapin natin sa tulong ng banal na Espiritu, pagtitiwala sa Kanya, as God provided us kung paano tayo malalayo sa pagkakasala. Panalangin, salita ng Diyos, pagtitipon ng mga mananampalataya, gawin natin dahil ang Diyos natin ay banal. Tayo kayo manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong salita. Salamat, Lord, for reminding us kayo ay Diyos na banal. Nabi mo nga sa iyong salita, be perfect as your Father in heaven is perfect, Panginoon. And yes, Lord, we ask for your forgiveness, Panginoon, sa mga pagkakasala namin. And even sa mga panahon, Panginoon, na hindi namin nasasaisip na ang Diyos namin nilalapitan ay banal. And yes, Lord, kami ay nilinis nyo na. Kami, dinamtan nyo na ng damit ng katwiran ng iyong anak na si Jesus. Naging dahilan, Panginoon, kaya kami malayang nakakalapit sa inyo. Ngunit ang damit ng katwiran ng Panginoong Jesus, ang kalayaan namin na makalapit sa iyong banal na trono, na hindi lisensya, Panginoon, para hindi namin alalahanin at bigyan ng tunay na pagkilala, pagpapahalaga ang iyong kabanalan, Panginoon. Dahil kahit kami, Panginoon, ay ginamtan mo ng katwiran ng iyong anak na si Jesus, tinuruan mo kami, tinutusan mo kami lumakad sa iyong kalooban. At kung kami magkakasala, kami humingi ng kapatawaran. And Lord, we ask and pray, O God, na pagharian kami, Panginoon, ng banal na takot. Ng banal na takot na ito, mag-akay sa amin, Panginoon, na mamuhay sa kabanalan at mamuhi sa kasamaan, sa kasalanan. Yes, Lord, ito yung utos mo sa amin that shows us, Panginoon, kung gaano nyo ninanais na kami mabuhay sa kabanalan. Gaya na sinabi mo sa iyong salita, kung ang kamay mo nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo ito. Kung ang mata mo nagiging sanhi ng pagkakasala, dukingin mo ito. Is that to say, Panginoon, na puputulin namin ang aming mga kamay. Is that to say, Lord, na dukingin namin ang aming mga mata. Kung yung pinapahayag niyo sa aming Panginoon ay tunay kaming magsikap, tunay kaming lumayo sa pagkakasala. At gawin namin ang mga pinagagawa mo, Panginoon, na maglalayo sa amin sa pagkakasala. Ang pananalangin, ang pagbubulay-bulay ng iyong salita. As you said in your word, Lord, how can a young man keep himself pure?
by keeping your word, Lord. Kapalad ng tao na hindi lumalakad, hindi umuupo sa masasama, bagkus araw at gabi ay pinagbubulay-bulayan ng iyong mga salita. Hindi niyo kami, Panginoon, ang kaparanan kung paano kami, Panginoon, magpapalakas sa buhay na ito at hindi kami madaig ng kaaway katulad ng ganitong gawain ng pagsasama-sama namin, Panginoon. And yes, Lord, higit sa lahat, opo, Panginoon, salamat sapagkat higit na dakila ang nasa sa amin kaysa sa nasa sanlibutan ito, Panginoon. Lord, muli, Lord, forgive us and cleanse us, O God, from all our unrighteousness, Panginoon. And for the sake of your name, Lord, linisin niyo po kami, Panginoon, individually and as a church, O God. At kami, Panginoon, ay magliwanag sa lugar na ito as salt, as light. At po, Panginoon, kayong magdagdag ng iyong ililigtas, Panginoon, sa iglesia ito. Hindi, Lord, salamat po ng marami sa iyong awa, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong biyaya. In Jesus' name we pray.